Kamusta sa lahat? Bintana na ako mismo ang gumawa. Madali lang gawin, gawa sa kahoy na may dobleng salamin. Binarnisan agad, maaaring mas madilim na pino o mas maliwanag na parang roble. Sa loob ng isang oras lang, walang gamit na makina at halos gamit lang ang kamay. Sa gastos na mas mababa sa $10. Kahit ganoon, talagang maganda. Hindi ito pantasya o panaginip. Nandito lang kayo sa proyekto kung saan ako, sa kabila ng lahat at ng lahat ng tao, ay gumagawa ng 2 palapag na high-tech na compact na bahay na may kabuuang sukat na 50 metro kuwadrado sa halagang katumbas ng $1,000 lang. Siyempre, sa ganitong kahigpit na budget, kailangan magtipid sa lahat, pati na rin sa mga bintana. Kung gusto mong gumawa ng murang at simpleng bintana, nasa tamang video ka. Kahit di mo ito hinahanap, baka may mapulot ka pa ring kapaki-pakinabang na impormasyon. Tapusin mo na lang ang panonood at hindi magtatagal, may inom mo na rin ang paborito mong inumin sa iyong bintana habang iniisip kung gaano kakagaling. Napanood ko na ang maraming video ng seryosong lalaki na may malalaking makina at eksaktong sumusukat ng bawat milimetro at anggulo. Bunga ng kanilang pagsisikap ay hindi sasakyang pangkalawakan tulad ng kay Elon Musk, kundi bangkito, mesa, bintana o iba pang simpleng bagay. Ang sarap uminom habang nanonood ng ganitong video. Mapapansin mo rin na wala tayong magagawa kung wala ang mga gamit na ito. Pinanood namin kung paano sila nagpuputol, nagkikinis, nagpa-freezer at nagtuturno sa makina. Talagang nakakatuwa. Pero nabubuhay tayo sa panahon ng do-it-yourself. Isa itong subkultura na nagsimula sa kanluran noong 1950s at matagal na rin itong nakarating sa atin. Ang pag-usbong nito sa ibang bansa ay laging kasabay ng pagdami ng malalaking tindahan ng construction materials. Bakit kaya? Dahil sa paninda nila, maraming bagay doon na nakakatulong at nagpapadali sa buhay ng mga mahilig sa do-it-yourself. Madali tayong makakabili ng pre-made na door frame doon, kaya mapapadali ang ating gawain. At halos mawawala na ang kalamangan ng mga may sariling workshop sa bahay. Kahit pa kasing laki ito ng maliit na production area. Karaniwan, may pagpipilian ka. Kumuha ng pre-made na pirasong ikaw ang magpinta at magtono. Bumili ng nakatono at barnisado. O di kaya'y natural na oak veneer na barnisado na rin. Gagamitin ko talaga ang mga pre-made na piraso dahil mas mura sila. Hindi ko alam kung bakit pero malaki ang diskwento sa kanila. Lumang stock na ito. Nakuha ko lang ito sa halagang 3 rublo at 60 kopek bawat isa na kung i-convert sa mas pamilyar na pera, mas mababa pa sa $2 para sa 2 metrong pre-made na piraso. Para sa pagputol at pagtatabas, pwedeng gamitin ang ordinaryong lagari sa kahoy. Pero mas mainam kung matalim pa ito. Gumagamit ako ng electric jigsaw dahil meron ako nito. Dahil sa maliit naming negosyo ng pamilya, napilitan akong matutong gumamit nito. Mas madali para sa baguhan na gumamit ng matalim na lagari. Siguraduhin ding maayos ang jigsaw kung ito ang gagamitin. Para tuwid ang hiwa, maayos na pagmamarka ng linya lang ang kailangan. Para hindi komplikado dahil sa tambak, humingi ako ng tulong sa asawa ko na sumuporta sa pagputol ng mga piraso. Sa ganitong paraan, malamang ay maiiwasan ang pagkakaroon ng mga bitak. Hindi natin gagamitin ang UZ na koneksyon na nangangailangan ng eksaktong 45 degree na pagputol na mahirap gawin kung walang tamang gamit o kasanayan. Gagawan natin ng ibang paraan ito. Susunod tayo sa ibang direksyon, gaya ng sabi ng lider ng pandaigdigang proletaryado. Sinusukat natin ang pinakamakapal na bahagi ng pyesa at inilalagay ang sukat dito. Pwede mo itong ilagay kahit walang panukat, idikit mo lang. Sinabi ko na mas maganda sana kung gagamit ng hindi pudpod na lagari para sa kahoy. Pero dahil wala ako noon, ang dekoratibong veneer ay una kong hinihiwa gamit ang lagari para sa bakal. Pagkatapos, kahit mapurol na ang lagari, hindi na ito makakasira. Pagkatapos, gagamitin natin ang luma, pait at martilyo para alisin ang sobra.
Ayos. Kailangan mo lang itong tanggalin sa 2 sa 4 na frame. Handa na ang mga piraso. Sisimulan na ang pagdugtong. Mainam gamitin ang konfirma na tornilyo sa muebles dahil matibay ang kapit kahit walang pandikit. Kailangan ng espesyal na drill bit para sa konfirma, pero pwede itong palitan ng 2 ordinaryong drill bit na 5 at 7 mm para sa kahoy o bakal. Kailangan ng 4 hex key para iikot at gagamitin ko ang drill bit na meron na ako. Kung wala, hindi rin ito tatagal. Mag-drill muna ng 5 mm tapos gamitin ang 7 mm para sa fastener. Hindi maiiwasan ang pagkakamali, pero gaya ng paggawa ng muebles, hindi ito malaking issue. Tanggalin natin ang konfirmat. Maingat nating sinusubukang ilagay ang mga pyesa sa iisang patag na linya. Ngunit tulad ng luma at baluktot na DVP sa welding table, sinusubukan tayong hadlangan ng mga sitwasyon sa buhay. Dito nilalagay ang mga tipak mula sa kinayod ng pait. Pagkatapos ayusin, binubutas natin ang pangalawang butas at iniikot ang kumpirmat. Pagkatapos, gamit ang drill, inaayos ang unang sablay na butas at iniikot ang pangalawang kumpirmat. Nagawa natin ng maayos. Pwede mo nang tingnan sa frame. Nilinis ko na ng degreaser ang mga parte na didikitan ng salamin. Paalala sa mga prinsipyo ko sa super mega budget na konstruksyon. Una, gawin lahat gamit lang ang sarili kong kamay. Tayo, mga nakatira sa post-Soviet na mga bansa, ay hindi ganoon kamaterialista kumpara sa mga Amerikano at Europeo. At kadalasan, hindi natin binibilang ang sariling pagod na ginugol para sa sarili nating kapakanan. Para bang inireregalo na lang natin ito sa ating sarili. Kaya ang halaga ng paggawa ng ganitong bintana, 0 lang ang katumbas. Paano ko sisingilin ang sarili ko? Pinakamalaki na ay magpakape. Pero mas mabuti pang, huwag na lang, baka tutol pa asawa ko. Binibigyang diin ko ito kung para lang talaga sa sarili ko o sa mga malalapit na tao. Ang ikalawang prinsipyo ay ang paglinang ng kakayahang bumili ng mura, na likas at maayos na na-develop sa marami. Dahil sa lahat ng panahon, ika nga, hindi naman talaga panahon ng karangyaan. Dati, pinahirapan ng mga hari at may lupa ang tao. Sumunod, tinuruan ng Partido Komunista ang asketismo. Sa huli, mga oligarko ang nag-angkin ng yaman ng bayan. Kaya ganito kami, parang ligaw na kaluluwa na laging naghahanap ng diskwento, mga inapo ng mga manggagawa at magsasaka. Napansin ko ang mga pine na kahoy na may kulay at varnish na. Binili ko ang 2 para subukan at pinabili ko pa ng dagdag sa asawa ko. Nagkamali siya ng tindahan at tumawag. Sabi niya, may mga gawa sa oak veneer na higit 2 beses na mas mura dahil sale. Siguro, hindi na uso ang pintuang oak ngayon pero gusto ko pa rin ang mga bintanang parang oak. Nakakalito talaga ang mga pre-made na kahoy na frame. Yung pinakamahal, gawa sa Russia at hindi pininturahan, habang ang pinakamura oak mula Belarus. Kailangan ko pa ng bintana. Ipagpapaliban ko muna yung gawa sa pine at ilalagay sa di pansin na lugar. Yung parang oak, gagamitin ko sa pinakakitang bahagi. Sa atik balkonahe, gagamit ako ng single chamber glass units sa bintana para mabawasan ang bigat ng ikalawang palapag. Saan makakabili ng mura niyan? Kung dadalaw ka sa pinakamalapit na paggawaan ng bintana, mapapansin mong may depekto lahat at pwede mong gamitin ito sa iyong advantage.
Minsan nagkakamali sa sukat ang gumagawa ng salamin o nagkakaroon ng depekto dahil sa hangover o panginginig mula sa alak. Mga salita mula sa klasikong si Shevchuk mula sa kanyang akdang Trabahador na Kwarto. Masaya ang mga tagagawa ng bintana na ibenta ang tira-tira ng halos kalahati ng presyo kahit pakyawan. Alam ng mga regular na nanonood sa channel ko na may konting koneksyon ako sa paggawa ng bintana, pero di ko pa ito nagawa ng bagong video hanggang ngayon. Nakapagkuha ako ng murang double glazed na bintana, pati ilang ekstrang piraso. Mahirap pa rin ang panahon kaya kailangan dalhin lahat pa uwi. Matapos ang konstruksyon, napatunayan ng mga hindi nagamit na double glazed na bintana na posibleng makabili ng mura. Sa unang lalapit na kailangan talaga, ibebenta ko ito sa kalahati ng presyo sa merkado, tulad ng pagkakabili ko. Kailangan lang ng buyer kumpirmahin ang presyo sa kamera bilang patunay. Abangan ang proyekto. May hindi ring magandang parte sa ganitong bentahan. Ang laki ng bintana ay depende sa laki ng pakete. Para maiwasan ito, pwede kang gumawa ng sariling salamin. Ipapakita ko kung paano sa isa sa mga susunod na video ng proyektong ito. Mas mura ito kaysa sa tindahan. Nakuha ko itong tatsulok na frame ng halos libre. Medyo may depekto, pero dahil tipid ang proyekto, kinuha ko na rin. Walang kasamang salamin. Ako na mismo ang gagawa. Doon natin tatalakayin ng detalyado ang paggawa ng salamin gamit ang sariling kamay. Idinagdag ko rito na tinukoy ko ang haba ng pahalang na piraso sa pagsama ng 2 kapal ng door jamb sa pinakamakitid na bahagi ng lapad ng salamin. Dagdag 5 mm para sa adjustment. Ang haba ng mga patayong piraso ay katumbas ng taas ng salamin na dinagdagan ko rin ng parehong 5 mm. Sa pagdidikit, malinaw na silikon ang gamit ko dahil matibay ang kapit nito. Napatunayan ko yan nang tinanggal ko ang lumang laman ng metal na hagdan ng porch. Halos di ko nga matanggal. Kailangan ko munang hiwain bago natanggal. Kaya ang window beading dito ay pang dekorasyon lang talaga. Hindi niya kailangang hawakan ang salamin gaya ng sa klasikong bintana. Kailangan mo pa ring putulin ang beading ng 45 degrees. Pwede mong gamitin ang murang Chinese o virtual na meter box gaya ng ginawa ko. Makitid ang beading kaya di halata kahit magkamali ka ng konti. Bago ang lahat, tinonohan ko muna ang mga piraso ng beading. Tinonohan at nilagyan ng barnis. Sisingilin na natin ang bayad. Ang bintana ay 58 dots. 108 cm at gumamit kami ng double glazed na salamin na 53x100 at 3 sinam. Kabuuang sukat ay higit kalahating metro kwadrado. Eksakto, 0.55. Imumultiply natin ito sa presyo ng bawat metro kwadrado ng single chamber glass. Dito, pinakamataas ay $18. Hinatiin natin sa 2 kasi hindi mabenta ang salamin, kaya lalabas na mas mababa sa 5. 2 piraso ng frame na may natitira pang tira-tira, $3 at 60 sentimo, kaunting barya para sa beading, silikon at mga tornilyo. Sa kabuuan, $10 lang. Para sa ganitong kagandang bintana, siguradong pasok na pasok tayo. Karaniwan, hindi namin nagagamit ang maraming pagpipilian sa modernong construction hypermarket at bumibili lang kami ng talagang kinakailangan. Kung hindi, mauubos agad ang budget ng aming construction sa unang mga linggo o baka nga kahit sa unang mga araw pa lang. Sinadya kong gawing sarado ang mga bintana para makatipid sa gamit. Madaling linisin ang ganitong bintana mula sa labas dahil hindi mataas ang bahay. Aayusin natin ang ventilasyon nang hindi gagamit ng maliit na bintana. Sa next na construction video, ibabahagi ko ang ideya ng paggamit ng super murang materyales na may mahusay na thermal insulation. At tungkol din sa opsyon ng super murang pagpuno ng mga pader. Kaya mag-like kayo, mag-subscribe sa aking channel, pindutin nyo rin ang kampana at siguradong aabisuhan ko kayo. Salamat.